mga kababayan, yun nga ang mahirap pagdating sa social media, maraming nalilinlang. 'Di ba? Maraming nalilinlang. Kaya nga ito yung aming trabaho na kahit mahirap, kahit delikado, 'no? So, gusto naming ituwid yung mali na 'di ba? Ipinapakalat, 'no, mga kababayan, nitong mga, ah nitong mga DDS. Kasi ang hirap talaga sa totoo lang mga kababayan. Biruin mo, sasabihin ninyo si BBM addict, si BBM magnanakaw, si BBM mastermind sa korupsyon. Ngayon, yung mga nagsasabi na yon pag nakasuhan, ang sabihin agad ginipit. Ang sabihin agad silent martial law. 'Di ba? Mga kababayan, katulad nito, pakinggan ninyo. Ayan na. Katulad nito. Wait lang. Get the app today. Silent martial law kung tawagin ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang nangyayari sa gobyerno. Kasabay ng Araw ng Kalayaan, nag-protesta sila sa labas ng Senado. Narito ang agenda Silent martial law daw. Escalata ng Abante. Nagtipo ng tinatayang 100 Duterte supporters sa harap ng Senado sa kahabaan ng JW Jokno Street sa Pasay City para sa kilos protesta ngayong Independence Day. Panawagan ng grupo ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal at itigil na ang umano'y silent martial law. Tapusin na itong sistema na pagpigil sa katotohanan. Ito, araw ng kalayaan, kaya nandito kami ngayon dahil modern suppression, ibang klaseng silent martial law, tinatawag nila. Yan na naman tayo. Sa pagkilos ang kabaong at dapat kung silent martial law lang ang pag-uusapan sa panahon ni Digong yan. Ngayon, kung silent martial law man, eto lang ha, gusto ko lang sabihin. Bira kayo ng bira sa administrasyon. Yeah? Ito yung sakit, mga kababayan. Bira sila ng bira sa administrasyong Marcos. Ngayon, kapag ka sila'y nakasuhan, kapag sila'y dinampot, no? Sasabihin agad silent martial law. Kung naalala ninyo mga kababayan, katulad nito, nakita ninyo itong nag-post. Ito nakarating sa akin. Kung basahin natin ito. Nakita ninyo ito mga kababayan? Ayan, may nag-post diyan na ang sabi, si PBBM kasi nasa Jensan. Ano ang sabi nung nag-post? Sana may sniper diyan, no? At ma-snipe 'yan. Di ba? Kita nyo? So ngayon, tatanungin ko kayo, itong nagsabi na ito, inisip ba niya na ang sinabihan niya ay presidente? Hindi ba niya inisip or nag-isip ba siya? Sa bagay, DDS nga naman, hindi tayo makipagtalo. Kasi kapag DDS, bobo nga yan. So ito bang DDS na to? Malaman mo talagang DDS kasi bobo nga. Sabi niya, may sniper sana dyan, patayin nyo yung mga salot na bangag. Sabi niya. So ngayon, itong pangalan niya si Cram Nilia Sol de Villa. Ngayon, kapag i-trace ito ng NBI tapos dinampot, anong sasabihin? Silent martial law. Kung inisip mo yung sinasabi mo na mali yan, mali ang sinabi mo. Kahit ngayon nga, magbanta ka sa isang politician, pwede kang ipadampot. So ngayon, nagbanta ka, ang sabi mo, sana may sniper dyan, patayin nyo yan. Ibig sabihin, anong sabi ng NBI noon? Once na nagbitaw ka ng salita na kumbaga parang inutusan mo. Paano? Ito social media to ha. Sa social media niya ipinost. Ngayon, paano nga kung merong nakapanood sa post niya at sinabi, may pang-snipe ako dito, may machine gun ako dito, may silencer. Di ba? So ngayon, pupunta doon kasi sabi nga, sana may sniper dyan. Paano kung in-snipe nga naman to si Dizon, si PBBM at iba pang mga gabinete dito? Di patay. Di ba? Tapos, kasi na-impluwensyahan sa kanyang comment. Alam nyo pa naman kapag DDS, pag sinabi mong, wow, si Sara tumain ng ginto, maniniwala yan sila kasi nga DDS, mga hopeless. Sabi nga ni Jamagno, ayaw ko maging DDS kasi nakaka-dry.
'Di ba? Oo. Alam niyo pa naman ang mga DDS, 'pag nakakita yan na si Sara kumain, nakakamay, sabihin agad, "Napakasimple talaga ng ating Vice President kasi kumain nakakamay. Napakasimple talaga ng ating, Pangulo, future President sa 2028, nagkakamay." 'Di ba kita ninyo sabi nila bilyonarya daw, pero bakit sa karinderya lang kumain? Which is ganyan din ang ginawa ni Digong. Para hindi mapansin na maraming pera, natutulog nakakulambo. Tapos pumapalakpak ang mga bobo at tanga-tangang supporter kasi naniniwala sila na hindi totoo at mahirap lang, simpleng tao, putang inang 'yan, 'di ba? Kaya tapos sasabihin ng mga nagrarally, silent martial law. Paano mo masabing silent martial law, kayo lang naman ito, tanungin ko kayo mga DDS, paano niyo nasabing silent martial law? Tanong ko lang, bakit niyo nasabing silent martial law? Dahil inaaresto kayo? Ang tanong, bakit ba kayo inaresto? Kasi nagbabanta kayo. Tapos sinisiraan niyo. Kayo, tanungin ko kayo, sa panahon ni Digong, ano bang ginagawa ni Digong nung mga taong nagpo-post na ipapatay siya, magbigay ng 50 million? Di ba pinaaresto? O, ngayon, bakit hindi kayo nag-react doon ng silent martial law? Umiiyak-iyak pa nga yung teacher eh. Oh, yung matandang nagnakaw ng mangga, pinakulong. Yung matanda na nagbiyahe na nagpaandar ng jeep kahit COVID, bawal ang lumabas, pinakulong. Yun, hindi ba yun silent martial law? 'Di ba? Yun ang mga style ng silent martial law. Sa ngayon sa administrasyon ni Marcos, hindi mo masasabing silent martial law. Bakit? Kayo lang naman na-aresto, hindi naman kami. At hindi niyo ba napansin na kadalasan sa mga inaresto, yan yung mga nagsisigaw-sigaw sa social media na sugurin, sugurin, patayin, patayin, barilin, barilin. Di ba? O ni minsan nakarinig ba kayo ng kakamping at loyalista na nagsabing patayin si BBM, patayin si Sara? Wala. Kaya hindi naaaresto kasi may mga utak kami. Kasi nga, may mga, kahit hindi kami nakapagtapos sa pag-aaral, marunong kami umintindi. Kayo, Diyos mio marimar, naging abogado na yung iba, mga bobo pa rin. 'Di ba? Mahirap bang intindihin 'yan? Huwag kayong mag-post sa social media ng ganyan para hindi kayo mahaaresto. Tapos pag naaresto kayo, sabihin silent martial law. 'Di ba? Think before you click. Think before you post. Ganun dapat. Maputang ina nyo kasi. Tapos post kayo ng post ng ganyan. Tapos bigla kayong maaresto, biglang mag-lock ng profile, biglang mag-deactivate ng Facebook, 'di ba? Maputang inang 'yan. Tigil-tigilan niyo 'yan. Tapos pag naaresto, silent martial law. Kita niyo? Alam niyo sa totoo lang kalayaan niyo 'yan eh. Pero Diyos Na ko. malita na may watawat ng Pilipinas. Mm. Nakapaskil sa kabaong ang mga katagang ang tao, ang bayan, lumalaban. May tarpaulin ding nakabalandra ang mga salitang democracy is dead. Ano daw, democracy is dead? Putang ina nyo? Paano nyo nasabing democracy is dead? Ang laya nyo nga diyang magsisigaw-sigaw. Ito pangalawa kong ireklamo. Paano nasabi ng mga DDS na democracy is dead? Ang laya-laya nyo nga magsabing bangag si BBM, adik si BBM, magnanakaw si BBM. Ang laya-laya nyo nga nagpa-press con dyan sa 18 Marines, tapos sabihin nyo, democracy is dead. Putang ina nyo, anong klaseng nilalang meron kayo? Democracy is dead, pero malaya kayong nagbalandra dyan, malaya kayong naglagay ng kabaong dyan, at saka, ano yung nilagay nila? Kabaong, ayan malaya kayong naglagay ng kabaong, daw sabihin nyo, democracy is dead. Kung ang demokrasya ay namatay, edi sana hindi kayo pinayagang maglagay dyan ng kabaong kasi hindi naman dapat lagayan ng kabaong dyan kasi walang patay. 'Di ba? Alam nyo ba na may mga bagay na hindi dapat ibalandra at ilagay kasi dapat bago ka maglagay dyan kung meron talagang namatay. Alam nyo ba ang kabaong saan gamitin yan? Sa may patay. Kung walang patay, wag ka maglagay. Tapos ilalagay nyo, democracy is dead. Putang inang yan. 'Di ba? Kung may demokrasy, kung ang demokrasya ay namatay, bakit may kalayaan kayo nagyayaw-yaw diyan? Bakit binigyan kayo ng pagkakataong magsigaw-sigaw diyan sa harapan ng Senado? Kung ang demokrasya ay namatay, edi sana pinagdadampot na kayo diyan. 'Di ba? Alam nyo, hindi na ako makikipag-away kasi mga bobo nga naman kayo talaga. Hindi na, Diyos ko, literal naman hindi, naku, mga kababayan, ayaw ko makipaglaban. Bakit? Ayaw ko makipagtalo sa mga bobo. Kasi bakit? Biruin mo, democracy is dead, pero ang laya nilang nagsisigaw-sigaw. 'Di ba? Democracy is dead.
Eh, yung 18 Marines nga kahit walang ebidensya, putang ina kung saan-saan preskon dito, preskon doon, birada dito, birada doon. Tapos sabihin niyo, democracy is dead. Si Sara Duterte nga, putang ina, harap-harapan na.